Itinanggi naman ng defense team ni VP Sara na silang dahilan kung bakit natatagalan ng pre-trial conference. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Las Bañas. Mayan, anong paliwanag ng kampo ng bise sa mabagal na pre-trial? Yes, Gigi, hindi raw kasalanan ng defense team ni VP Sara Duterte kung bakit nagtatagal itong pre-trial conference, partikular yung pagmamarka ng mga documentary evidence para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa spokesman o spokesperson ng defense team ni VP Sara, talagang napakarami lang daw talaga ng mga dokumento na kailangang markahan. For example nga, Gigi, yung sa Article 1 kaugnay sa confidential funds, nasa 4,000 dokumento yung kailangan nilang i-check at markahan at lagdaan. Kaya ang naging solusyon dyan, Gigi, ng Senate Clerk of Court, dagdagan na lamang yung marking stations, particular doon naman sa Article 2 o yung sinasabi tungkol doon sa unexplained wealth ng Vice Presidente para masabili, simultaneous, sabay-sabay yung pagmamarka ng mga ebidensya, yung documentary evidence. At itinanggi ng defense team na kulang sila sa tao at ang sinasabi nga nila, yung prosecution team nga raw, yung mga public prosecutors o yung mga kongresista na nasa prosecution team, hindi raw tinatapos. Magpapakita lang sa umaga and then ipapasa na raw yung trabaho sa mga private prosecutors. Malaking bagay daw sana kung nariyan mismo yung mga public prosecutors dahil dagdag manpower din sila. Samantala, hindi naman daw papayag ang defense team na isahang markahan yung mga parehas sa dokumento dahil nag-iingat din daw sila. At Gigi, madagdag ko lang, bago ako tumayo dito, nagpa-interview din si Congressman Terry Redon at itinanggi niya yung sinabi ng depensa na hindi tinatapos ng mga public prosecutors yung trabaho ng pagmamarka dahil ayon kay Congressman Terry Redon, nandito siya simula umaga alas 9 hanggang 5 o'clock to 5:30 ng hapon hanggang matapos yung trabaho simula pa noong nakarang Huwebes hanggang ngayong araw na ito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Michael Powa ng defense team. Pakinggan natin, Gigi. Well, meron kaming way of marking, hindi ba? But to give you an example, a very concrete example, kanina may insidente na may isang may document ang prosecution, may document ang defense. Reportedly, it's the same document, obviously, pero kulang ng isang page yung version ng prosecution. Doon namin gustong ipakita kung bakit kailangan minamark namin yung sarili naming ebidensya. At may ang sinasabi ng prosecution ay palawigin yung pre-trial conference. Anong pananaw dito ng defense? Okay lang sa defense team, Gigi, yung sinasabi ng prosecution sa kanilang press con na baka hidingin nilang hanggang Sabado magkaroon ng marking ng ebidensya o yung ipagpatuloy yung pre-trial conference. Pero hirit nga rin ng defense team, hindi pa sila kinakausap ng prosecution team kaugnay yan. Sa press con pa lang sinasabi. Pero tandaan natin, Gigi, na ang deadline para sa magkabilang kampo para sa impeachment court na maglabas nga ng pre-trial order ay sa darating na Huwebes. Pero ang sinasabi ngayon ng prosecution at ng defense, baka umabot pa hanggang Huwebes yung kanilang pre-trial conference. Ano ba yung laman ng pre-trial order na yan? Dapat matapos muna yung pre-trial conference dahil ang laman ng pre-trial order na dapat mailabas ng impeachment court sa darating na Huwebes ay yung summation ng pre-trial conference, schedule at yung roadmap o yung tatahaking direksyon nitong impeachment trial na ito. So sa ngayon, walang panig ang may gustong magsabi na medyo may delay na dahil ang sinasabi nga ng defense team, matapos o hindi yung pre-trial conference ngayong darating na Huwebes, hindi nila sasabihing may delay na sa timeline nitong impeachment trial na ito. At ayon din sa prosecution kay Congressman Terry Redon naman, ang sinasabi niya, tuloy na tuloy ang impeachment trial o yung pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Mayan Las Bañas live mula sa Senado. Mga kapatid, Gigi Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.